The title of this message is Seeking First the Kingdom of God and His Righteousness. Ang pamagat ng mensaheng ito ay ang paghahanap muna sa kaharian ng Diyos at sa kanyang katwiran. Roman numeral 1 is on the kingdom and Roman numeral 2 is on righteousness. Ang Roman numeral number 1 ay hinggil sa kaharian at ang Roman numeral number 2 ay hinggil sa katwiran. My portion is on Roman numeral 2. Ang bahagi ko ay sa Roman numeral number 2. But I like to give a few points, maybe 4 points before I speak on my point. Ngunit gusto ko muna magbigay ng 4 na punto bago ako magsalita sa aking bahagi. The first point is that we always say that the Bible is not a book of do's and don'ts. Ang unang bagay ay yung lagi natin binabanggit ang Biblia ay hindi isang aklat ng mga dapat gawin at hindi dapat gawin. It is a book of done. Ito ay isang aklat na tapos na. It is not just promises, but it has already been accomplished and given to us freely. Hindi lamang ito mga pangako, kundi ito ay naisakatuparan na at ibinigay na sa atin ng libre. Right? Di ba ka? However, the Bible does have commandments. Gayunpaman, ang Biblia ay may mga kautusan. Right? Diba? And these are commandments and not suggestions. Ito ay mga kautusan at hindi mga suhestyon. Like this verse, seek first His kingdom and His righteousness. Katulad ng bersikulong ito, hanapin muna ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran. This is not a suggestion. Hindi ito suhestyon. This is a commandment. Isa itong kautusan. Do not store up for yourself treasures on the earth. Huwag kayong mag-ipon sa inyong sarili ng mga kayamanan sa lupa. This is not a suggestion. Hindi ito suhestyon. This is a commandment. Ito ay isang kautusan. Do not be anxious for yourself. Huwag kayong mabalisa para sa inyong mga sarili. Do not be anxious for tomorrow. Huwag kayong mabalisa para sa kinabukasan. We read previously, in nothing be anxious. Nabasa na natin, sa anumang bagay ay huwag mabalisa. Are these suggestions? Ito ba ay mga suhestyon? These are commandments. Ito ay mga kautusan. So if it is a commandment, Kung ito ay kautusan, it means we don't have an option. ibig sabihin wala tayong pagpipili. We have to say amen to it. Dapat tayong magsabi ng amen dito. Of course, we should not say, I will do it. Mangyari pa, hindi natin dapat sabihin na gagawin ko to. Because if you will say, I will do it, we will fall into the failure of the children of Israel. Kasi kapag sinabi mong gagawin ko to, matitisod tayo sa parehas na failure o kabiguan ng anak ng Israel. And we would realize we cannot make it. At matatanto natin, hindi natin to magagawa. So we may have a second reaction. Kaya meron tayong ikalawang reaksyon. Since I cannot do it, then I don't have to do it. Yamang, hindi ko kaya itong gawin, kaya hindi ko na lang gagawin. Right? Di ba? Both are wrong. Parehas ay mali. We should not say, I will do it. Huwag natin sabihin na gagawin ko to. But neither should we say, I don't have to do it. At hindi natin dapat sabihin na hindi ko kinakailangan gawin ito. What we need is to say, amen to the Lord's word. Ang gagawin lang natin ay sasabihin natin amen sa salita ng Panginoon. And thank the Lord not only demands, At salamat sa Panginoon, hindi lamang humihingi ng matindi ang salita ng He Diyos. supplies. Siya ay nagtutustos. We always know the book of Matthew is about the kingdom. Lagi nating alam na ang aklat ng Mateo ay aklat ng kaharian. But Brother Chris pointed out a while ago that the Father is mentioned 26 times in the 4 Gospels. Ngunit sinabi ni kapatid Chris kanina na ang salitang Ama ay binanggit 26 na beses sa mga ebanghelyo. Can you imagine, out of the 26, 19 is in the Gospel of Matthew. Naisip nyo ba, mula doon sa 26 times na yon, 19 nasa aklat ng Mateo, And out of the 19 in Matthew, 16 is in Matthew 5 through 7. at mula sa 19 sa aklat ng Mateo, 16 nasa Mateo 5 hanggang 7. So in short, these words was not given only to the kingdom people. Sa madaling salita, ang mga salitang ito ay hindi binigay sa mga tao ng kaharian lamang. These words were given to God's, the Father's children. Itong mga salitang ito ay binigay sa mga anak ng Ama. Because we are the Father's children, we can be perfect as the Father is perfect. Dahil
tayo ay mga anak ng Ama, pwede tayo maging sakdal tulad ng ating Ama ay sakdal. So although these are commandments, our human life is impossible to fulfill. Ito mga kautusan ito, ang ating pantaong buhay, imposibleng matupad natin ito. But we have the Father's life and we have the Father's nature. Ngunit taglay natin ang buhay ng Ama at ang kalikasan ng Ama. That's the first point. Yun ang unang punto. The second point is Ikalawang punto ay, seek first. hanapin mo muna. The Lord wants us to seek first. Nais ng Panginoon na hanapin muna natin. You know, in this world, people are very practical. Alam nyo, sa sanlibutan ito, ang mga tao napaka-praktikal. Brother Nee has a message called Ways and Pragmatism. Si kapatid ni ay merong aklat na sinasabing ways at pragmatism, pragmatismo. You know, people try to be practical. Ang mga tao, sinusubukan nilang maging praktikal. And especially at this time, people always talk about work-life balance. Lalo na sa panahon na ito, pinag-uusapan ng mga tao ang balanse sa buhay at sa trabaho. How do you balance your family life, your work, and the church life? Paano mo babalanse ang buhay mo sa trabaho, sa pamilya at sa buhay eklesiya? And we who love the Lord, aside from the church life, we also serve. At tayo mga umiibig sa Panginoon, bukod sa buhay eklesiya, naglilingkod pa tayo. But in the Bible, there's no such thing as balance. Ngunit sa Biblia, walang anumang bagay na balanse. The Lord wants to be the first. Ang Panginoon, ninanais siya maging una. In Colossians, he says what? He is the firstborn of the creation, Sa aklat ng Kolosas, sinasabi doon, siya ang panganay mula sa nilikha. and he's the firstborn from the dead, At siya ay panganay mula sa mga patay. that he might have the first place in all things. Upang mataglay niya ang unang pwesto sa lahat ng bagay. The Lord wants us to love Him above our father, mother, children. Nais ang Panginoon, ibigin natin siya ng higit sa ating ama, sa ating ina, at sa ating mga anak. God seems so unreasonable to ask Abraham to offer up Isaac. Tila baga napaka-unreasonable para kay Abraham na ialay si Isaac? It was a child of his old age. Yun ang anak ng kanyang katandaan. But God said, offer to me Isaac. Pero sinabi ng Diyos, ihandog mo sa akin si Isaac. God wants to be the first. Gusto ng Diyos na maging una. At the time of Elijah, when there was no rain, Sa panahon ni Elias, walang ulan. every drop of water counts. Bawat patak ng tubig, mahalaga. But when Elijah was there offering at the altar, Ngunit nung si Elias ay nandun, naghahandog sa altar. what did God tell Elijah? Anong hiniling ng Diyos kay Elijah? First, pour water on the altar. Una, ibuhos mo muna ang tubig sa altar. You already have no water, but God said, put water first on the altar. Wala nang ang tubig, maglalagay ka pa ng tubig sa altar. If you have plenty of water, it is easy to give. Kung maraming tubig, madali lang magbigay. But you only have a bucket left. Pero isang timba na lang natira. Will you still let the Lord be the first? Kaya hayaan mo ba ang Panginoon na maging una? When Elijah met the widow, Nung si Elias, nakita niya yung palo. the widow has a son. Meron siyang anak na lalaki. They only have one handful left. Kakunti na lang natira sa kanila. Elijah said, feed me first. Pero sabi ni Elias, pakainin mo muna ako. That is so unreasonable. Napaka-unreasonable. But that's what the Bible says. Pero yun ang binabanggit ng Biblia. Seek first His kingdom and His righteousness. Hanapin mo muna ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran. When the widow fed Elijah first, Nung pinakain muna ng balo si Elias, then the jar was never empty. at yung garapon hindi na naubos. If she would have fed herself first, after that one meal, there's no more meal. Kung inuna muna niya yung kanyang sarili, pinakain niya muna kanyang sarili, pagkatapos ang pagkain niya, wala nang susunod. But to her, God is first. Pero sa kanya, una muna ang Diyos. The prophet of God is first. Ang propeta ng Diyos ay una. So because of that, God supplies all her needs. At dahil doon, tinustusan ng Diyos lahat ng kanyang pangangailangan. Mary broke the alabaster. Si Maria, binasag niya ang alabastrong sisidlan. The disciples said, why this waste? Sinabi ng mga disipulo, sayang! We could have given this to the poor. Dapat binigyan na lang natin sa mga mahihirap. It's not that the Lord does not care for the poor, Hindi naman sa hindi nag-aaruga ang Panginoon sa mga dukha. but the Lord said, the poor you always have with you. Pero sinabi ng Panginoon, ang mga mahihirap, mga dukha, lagi But niyo she has makasama. done it for my burial. Pero ginawa niya yan para sa aking paglilibing. Which means to the Lord, He should be the first. Ibig sabihin, para sa Panginoon, dapat siya ang una. Brothers and sisters, seek first. Mga kapatid, hanapin niyo muna. What is first in our life? Ano ang una sa ating buhay?
Is our family first? Ang ating pamilya ba ang una? Is our children first? Ang ating mga anak ba ang una? Is our career first? Ang ating mga karera ba o trabaho una? Is our pleasure first? Yung ating mga kasiyahan ba ang una? Or is kingdom first? O ang kaharian ba ang una? Okay, I don't have the time to develop. Let's go to the next point, So wala na akong panahon para paulanin to, doon ang susunod na punto. which is the word seek. Yung salitang maghanap. I like this word seek. Itong salitang paghanap. You know, the Bible in Romans said, there's no one who seeks me. No, not even one. Alam nyo, sa sinasabi ng Biblia sa Roma, walang sino man naghahanap sa akin. Na kahit isa, wala. Many times when we go out to preach the gospel, we always say we are looking for seeking ones. Kadalasan kapag tayo ay nagpipreach ng gospel, naghahanap tayo sa mga naghahanap na isa. But the Bible clearly says there's no one who seeks me. Pero sinasabi ng malinaw ng Biblia na walang sino man naghahanap sa Kanya. So that's wrong. We should say we are looking for sons of peace. So mali yun. Dapat sinasabi natin, naghahanap tayo sa mga anak ng kapayapaan. However, in Isaiah 65, Ngunit sa Isaiah 65, it says, I was found by those who did not seek me. ako ay natagpuan ng mga yaong hindi naghahanap sa akin. We do not seek him, Hindi tayo naghahanap sa Kanya. but we found him. Ngunit natagpuan natin siya. How did that happen? Paano nangyari yun? Why are we here? Bakit tayo nandito? We were not seeking him. Hindi naman tayo naghahanap sa Kanya. Do you think we were seeking him? Iniisip nyo ba naghahanap tayo sa Kanya? Are we better than our neighbors, our friends? Mas mainam ka ba sa mga kapitbahay mo, mga kaibigan mo? We were not seeking him, Hindi naman tayo naghahanap sa Kanya. but we found him. Ngunit natagpuan natin siya. Actually, it's not because we found him. Sa katunayan, hindi dahil natagpuan natin siya, It is because he found us. kundi natagpuan niya tayo. He's the good shepherd who left the 99 Siya ang mabuting pastor na nag-iwan sa 99 to seek for that one lost sheep. upang hanapin ang isang nawawalang isa na The Son tupa. of Man came to seek and save that which is lost. Ang anak ng tao ay dumating upang maghanap at upang iligtas ang nawala. And the Holy Spirit is the seeking woman, sweeping, working inside of us to find us. At ang Espiritu Santo ay nagwawali sa babae, nagsasaliksik sa atin upang hanapin tayo. It was not we who sought the Lord. Hindi tayo ang naghanap sa Panginoon, It was He who sought us and found us. kundi siya ang nakahanap sa atin at nakatagpo sa atin. So what can we say? Ano masasabi natin? We can only say it is His mercy. Masasabi natin talagang habag lamang niya. But after our salvation, Ngunit pagkatapos ang ating kaligtasan, the Lord commands us. inutusan tayo ng Panginoon. We have to seek first. Hanapin muna natin. Before our salvation, we were not seeking. Bago ang ating kaligtasan, hindi tayo naghahanap. After our salvation, we have to seek. Pagkatapos ang ating kaligtasan, kinakailangan nating maghanap. Ask, and it shall be given to you. Humiling at ibibigay sa iyo. Seek, and you shall find. Maghanap at ikaw ay makakatagpo. Which means you will not find unless you seek. Ibig sabihin, hindi mo makikita, maliban lang na hanapin mo. So the question now, are we seeking? Ang tanong ay, naghahanap ka ba? Paul was pursuing the Lord. Si Pablo ay naghahabol sa Panginoon. He counted all things as loss that he may gain Christ. Itinuri niya lahat ng bagay na kawalan upang matamo niya si Kristo. Brothers and sisters, may we be those who are seeking Him. Mga kapatid, nawa tayo maging mga yaong naghahanap sa Kanya. Seek the Lord while He may be found. Hanapin niyo ang Panginoon hanggat pwede pa siyang matagpuan. Call upon Him while He is near. Tumawag sa Kanya habang siya ay malapit. Let us seek Him today. Hanapin natin siya ngayon. But in the outline, Roman numeral 1, Ngunit sa balangka, sa Roman numeral number 1, letter D, letter D, it says, do not be anxious for your life. sabi dito, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong buhay. For all these things, the Gentiles are anxiously seeking. Sapagkat ang lahat ng bagay na ito ay balisang hinahanap ng mga hentil. So here comes a question. Kaya may tanong dito, What are we seeking? ano ang hinahanap natin? Are we seeking the same as what the Gentiles are seeking? Hinahanap ba natin ang parehas na bagay na hinahanap ng mga hentil? They're seeking for security. Hinahanap nila ang seguridad. They're seeking for material possessions. Hinahanap nila ang mga material na pag-aari. Are they also the same thing that we are seeking? Yun din ba ang ating hinahanap? We have to seek Him Dapat nating hanapin siya and not seek the material things. at hindi ang mga material na bagay. So now we come to the fourth point, So magtungo na tayo sa ika-4 na punto which is the matter of money. na siyang bagay ng salapi. You know, in 1 Timothy it says what? Do not put your trust
on the uncertainty of riches. Sa unang Timoteo, sinasabi sa atin, huwag nating ibigay ang ating tiwala sa walang kasiguruduhan ng mga kayamanan. Brother Chris said, we need money to come here because we do not have wings. Pero sabi ni Brother Chris, kinakailangan natin ng pera para pumunta dito kasi wala naman tayong pakpak. Proverbs said, money has wings. Sabi sa mga kawikaan, ang pera merong pakpak. You put your trust on money, before you know it, it is gone. Ibibigay mo ang tiwala mo sa salapi. Bago mo malaman yan, umalis na, lumipad na. You put it in your wallet, it still has wings, it will fly away. O ilalagay mo sa pitaka mo, may pakpak yun, lilipad din yun. You put it in the bank, it will fly away too. O ilalagay mo sa bangko, lilipad din yun. You buy things, it depreciates, it flies away. Bibili ka ng mga bagay, mabilis lumipad. You should put your trust on Him who bountifully supplies us all things for our enjoyment. Dapat ibigay natin ang ating tiwala sa Kanya na masagana nagtutustos sa atin para sa ating pagtatamasa. So don't seek for money. Huwag kayong maghanap para sa pera. We have to seek for what? Hanapin nyo ano? Seek Him. Hanapin nyo siya. Seek His kingdom. Hanapin nyo ang Kanyang kaharian. You know, I was looking at one of the points that was mentioned in the Itero in Malaysia. Naghahanap ako sa isa sa mga punto na binanggit sa Itero sa Malaysia. And it was a quotation on Brother Lee's message in the book called Bearing Remaining Fruit. At ito ay isang sipi mula sa mensahe ni Brother Lee ng Bearing Remaining Fruit. He said, there are two kinds of full-timers. Meron dalawang uri ng mga full-timers. I believe we always heard before, we have the job-dropping full-timer and the money-making full-timer. Naniniwala ako, lagi natin narinig, merong mga full-timer na nag-iwan ng kanilang mga trabaho at mga full-timer na gumagawa ng salapi. But was very enlightened this time when our brother said, the two kinds of full-timers are full-time with their time or full-time with their money. Pero naliwanagan ako nung nabasa ko ito na sinasabi, may dalawang uri ng full-timer. Full-timer sa kanilang oras, full-time sa oras, at full-time sa kanilang salapi. Which means if you cannot be a full-time with your time, then you should be a full-time with your money. Ibig sabihin, kung hindi mo kayang maging full-timer, ibibigay mo lahat ng oras mo, dapat maging full-timer ka sa iyong salapi. So we all are full-timers. Lahat tayo ay mga full-timers. And it saddened me. Saddened me. At nakakalungkot, nalungkot ako. Sometimes when I heard some of the coworkers, Kuminsan pagka narinig ko yung ibang mga kamanggagawa, they are forced to work. na pwersa sila na magtrabaho. They are forced to leave their full-time service. Napilitan silang na iwanan ang kanilang full-time service. Why? Bakit? Do we blame them for not being faithful? Sihisihin ba natin sila na hindi sila tapat? Or should we blame those who are full-time with their money, not faithful in giving to the Lord's servant? O sisihin natin yung mga yaong full-time sa kanilang salapi, ngunit hindi tapat na maghandog ng kanila, alagaan ang mga naghahandog, naglilingkod. You are posting everywhere of the food that you're eating, the places that you are traveling, while the full-timers are in poverty. Post kayo ng post ng mga kinakain nyo, ng mga pinupuntahan yung lugar. Pero wala naman makain yung mga full-timers. I'm not joking, brothers and sisters. Hindi ako nagbibiro, mga kapatid. I'm not speaking for myself. Hindi ako nagsasalita para sa aking sarili. But this is the situation among us. Pero ito ang kalagayan sa gitna natin. We should not store up treasure for ourselves. Huwag tayo mag-ipon ng kayamanan para sa ating sarili. If the Lord bless us, Kung pinagpala tayo ng Panginoon, we have to give it for the need of the church. ibigay natin to para sa pangangailangan ng eklesiya. We have to give it for what? For the advancement of the gospel. Ibigay natin to para sa isusulong ng Ebanghelyo. We have to give it to the needy ones. Ibigay natin to para sa mga nangangailangan. And lest we forget, we have to give to the Lord's servant. At wag nating kalimutan, dapat magbigay tayo sa mga naglilingkod sa Panginoon. Okay, let me come to my point now, So magtungo na tayo sa punto ko, which is righteousness. na siyang katwiran. We have to seek not only His kingdom, but also His righteousness. Dapat nating hanapin hindi lamang ang kanyang kaharian, bagkus maging ang kanyang katwiran. I never understand this verse, why these two things are put together. Noong una, hindi ko maunawaan bakit daw pinagsama ang dalawang salitang ito. Or I should say, I never try to figure out why they are put together. O maaaring sabihin ko, hindi ko talagang hinanap bakit pinagsama ang dalawang bagay na ito. But this time as I was preparing, considering, and I found out, righteousness and kingdom are really related. Ngunit nung ako ay naghahanda, nakita ko na
Ang dalawang bagay na ito ay magkaugnay, ang katwiran at ang kanyang kaharian. Because Romans 14:17 says, Sapagkat sinabi ng Romans 14:17 na the kingdom of God is not eating and drinking, ang kaharian ng Diyos ay hindi sa pagkain at sa pag-inom, but righteousness kundi sa katwiran and peace At and kapayapaan joy in the Holy Spirit. at kagalakan sa Espiritu Santo. So brothers and sisters, what is the kingdom of God? Mga kapatid, ano ang kaharian ng Diyos? The kingdom of God is righteousness. Ang kaharian ng Diyos ay katwiran. So today, as we live in the kingdom, Mga kapatid, habang tayo namumuhay sa kaharian, we should be righteous. dapat tayo maging matuwid. In fact, Matthew 5:20 says what? We Binaba- should have the righteousness that surpasses that of the scribes and Pharisees. Sinasabi ng Mateo 5:20 na dapat meron tayong katwiran na humihigit sa mga Fariseo at mga Saduseo. Then, in Matthew 13:43, At sa Mateo 13:43, actually it talks about the kingdom of the Father. nagsasalita ito hinggil sa kaharian ng Ama. This is in the next age. Ito ay sa susunod na kapanahunan. This is the manifestation of the kingdom of the heavens. Ito ang pagpapakita ng kaharian ng mga kalangitan. This is the heavenly part of the millennial kingdom. Ito ang makalangit na bahagi ng millennial na kaharian. But you know what this verse says? Pero ano ba sinasabi ng bersikulong ito? The righteous will shine forth like a sun Ang mga matuwid ay magniningning tulad ng araw in the kingdom of their Father. sa kaharian ng kanilang Ama. So which means if today we are not righteous, Ibig sabihin, kung ngayon hindi tayo matuwid, forget about the coming kingdom. kalimutan mo na ang susunod, ang darating na kaharian. You are not an overcomer. Hindi ka mandaraig. You can be present in all the FAC. Pwede ka maging present sa lahat ng mga FAC. You can share in all the FAC. Pwede ka mag-share sa lahat ng FAC. But if there's no righteousness, Pero kung walang katwiran, who will be in the kingdom of the Father? Na- The righteous will shine forth like the sun. kung walang katwiran na nasa kaharian ng Ama, na magniningnig tulad ng araw. Now, what is righteousness? O ano nga ba ang katwiran? Let's first speak it in a general sense, and let's speak about it in a particular sense. So isalita natin to una sa isang pangkalahatang paraan, tapos pagkaraan sa isang mas tiyak na paraan. Brother Lee gave an illustration. Si Brother Lee nagbigay ng isang ilustrasyon, He said, for palalarawan. example, the family has 8 children. Halimbawa, ang isang pamilya mayroong 8 anak So they are sitting on a square table, 2 on each side. at sila ay nakaupo sa isang parisukat na lamesa, dalawa sa bawat side. So Panig. let's say we are on one side. So halimbawa, kami nasa isang panig. So obviously, I should occupy one half, and Brother Michael would occupy the other half. So dapat ako dun sa kalahati lang ng isang side, isa naman sa kalahati naman. But one of the child is naughty, and he occupied 2/3 of the side of the table. Eh yung isang anak, medyo makulit, no? Kaya inoccupy niya dalawang bahagi sa ikatlo nung buong panig na yon. So when the younger child come, what would he do? He would have to be forced to sit at the corner. Kaya kung yung mas batang kapatid ay dumating, mapapwersa siyang umupo doon sa mas maliit na pwesto. You get the point? Nakita niyo yun? That is unrighteous. Yun ay hindi matuwid. Many times when we sit in the meeting, we are occupying the space of our neighbor. Kadalasan kapag tayo nakaupo sa pagpupulong, iinokupa natin yung space ng ating katabi. It may be unintentional, but you're still unrighteous. Maaaring unintentional yun, pero hindi yun matuwid. And Brother Lee gave another illustration. At si Brother Lee, meron pang isang illustration na binigay. He said, there was an author of a book, he said, I never understood what righteousness meant until one time I saw in one of the meetings. Merong isang may akda ng isang aklat at sinabi niya, hindi ko pa talaga nalaman ang ibig sabihin ng katwiran hanggat siya ay nagtungo doon sa isang pagpupulong. Someone came in with an umbrella. May isang dumating na may payong. Maybe it's raining. Baka siguro umuulan. And he just sat down. At siya'y umupo. And while going to sit down, he stepped on a long dress of a certain sister. At habang siya ay paupo, naapakan niya yung mahabang damit ng isang sister. And by stepping on it, the dress was damaged a little. At anong inapakan niya yun, nasira ng kaunti ang damit ng kapatid. And he just sat down as if nothing happens. At umupo siya na tila baga walang nangyari. Without apology. Wala man lang sorry.
and without restitution. at walang pakikipagkasundo. And everyone looking at him, why is he like that? He is so unrighteous. At lahat ay nakatingin sa kanya. At sinasabi, bakit ganun siya? Napaka hindi matuwid niya. Do you get the point? Nakita niyo punto mga kapatid? Sometimes we unintentionally, Kung minsan walang intensyon, right? We damage someone else's property. nasisira natin ang mga ari-arian ng iba. We took home the hymns and the Bibles that is in the meeting hall for public use, and it's at your home for your private personal use. Nauuwi natin yung mga himno sa meeting hall na dapat sana para sa lahat ng mga kapatid, napunta na sa bahay natin para sa personal use. Right? I believe many libraries, sometimes we have the collection of the collected works, but one of the collection is missing. O doon sa mga aklatan sa mga bahay pulungan, kung minsan meron tayong buong kumpletong collection ng collected works of Watchman Nee, pero kung minsan may isang aklat na We have the mawawala. complete set of the life study, but one of the life study is missing. Kompleto yung life study niyo, pero yung isa sa mga life study books, nawawala. I'm sure the one who took it is not someone who is not reading. Sigurado ko yung isang kumuha nun, hindi nagbabasa. The one who took it might be someone who is preparing for the message. Baka yung kumuha nun, naghahanda ng mensahe. But it's written not to be taken home, but you still took it home. Pero nakalagay doon, hindi pwedeng iuwi, pero inuwi mo pa. What is that? Ano yun? That's unrighteous. Yun ay pagiging di matuwid. Do you get the point? Ako ano punto Let's mga talk about it kapatid. in a specific sense. Pag-usapan natin to sa isang mas tiyak na paraan. I have 4 minutes left. Pero 4 na minuto lang natitira sa akin. In the context of Matthew 6, Sa konteksto ng Mateo 6, the first part is the righteous deeds. ang unang bahagi ay matutuwid na gawain. Giving alms, Nagbibigay ng limos, praying, nananalangin, and fasting. at nag-aayuno. Of course, the point there is that you have to do this matter in secret. Ang punto dito ay ang dapat gawin natin ng mga bagay nito ng lihim. So I'm not talking about that. That was shared by the brothers yesterday, by the message yesterday. Hindi ko na isasalita ito kasi ito ay nasabi na ng mga kapatid kahapon. But I like to point out, it is mentioned that these things are righteous deeds. Pero gusto kong tukuyin na ang mga bagay nito ay mga matutuwid na gawain. Right? Di ba? Praying is righteous deed. Ang pananalangin isang matuwid na gawain. And in fact, the Old Testament, in the book of Samuel, he said, not praying is a sin. At doon sa aklat na Samuel sa Lumang Tipan, ang hindi pananalangin ay isang kasalanan. Giving is righteous. Ang pagbibigay ay matuwid. So in short, not giving is unrighteous. Ibig sabihin, pag hindi ka nagbigay, hindi matuwid yun. You're enjoying the air condition. Nag-e-enjoy ka sa air condition. You're enjoying the love feast. Nag-e-enjoy ka sa love feast. You never contribute. Pero hindi ka nagbigay. You are unrighteous. Hindi ka matuwid. I'm sorry, brothers and sisters. Sorry mga kapatid ha. I need to be faithful to what the Bible says. Gusto ko maging tapat sa sinasabi ng Biblia. Seek first His righteousness. Hanapin mo muna ang kanyang katwiran. Now, but it does not mean from now on, I will try to be righteous. Hindi naman ibig sabihin nito, mula ngayon, susubukan ko na maging matuwid. In Philippians chapter 3 verse 9, Sa Filipos, Kapitulo 3, versikulo 9, it says what? And be found in Him, sabi doon, at matagpuan tayo sa loob niya. not having my own righteousness. Hindi nagtataglay ng ating sariling katwiran. So we are not to be found in our own righteousness. So hindi tayo dapat matagpuan sa sarili nating katwiran. What we need is to be found in Him. Ang kailangan natin ay matagpuan tayo sa loob niya. He is our righteousness. Siya ang ating katwiran. He is our objective righteousness. Siya ang ating objektibong katwiran. He's the best robe that God put on us. Siya ang pinakamainam na balabal na sinuot sa atin ng Diyos. But He should also be our subjective righteousness that we live out of us. Dapat siya rin ang ating maging subjektibong katwiran na pinamumuhay mula sa In atin. fact, in 2 Corinthians 5:21, it says what? Him who do not know sin was made sin on our behalf that we might become the righteousness of God. Sa 2 Corinthians, siya ay ginawang, siya na matuwid ay ginawang kasalanan para sa atin That we might become the righteousness of God. upang tayo ay maging katwiran ng Diyos. It means we are becoming God. Ibig sabihin tayo ay nagiging Diyos. When people see us, they see God. Kapag nakita tayo ng Diyos, nakikita tayo ng mga tao, When nakikita people ng see Diyos. us, they see righteousness. Kapag nakita tayo ng mga tao, nakita nila ay katwiran. Okay, I need to end.
In Matthew chapter 5, we talk about 6 of the ninefold blessing. Sa Mateo 5 ay pinag-usapan natin ang 6 sa 9 na pagpapala. But there are actually 2 that is related to righteousness. Pero meron 2 dito na may kinalaman sa katwiran. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness. Pinagpala ang mga yaong gutom at uhaw sa katwiran. That is to seek for righteousness. Yun ay naghahanap sa katwiran. Brothers and sisters, we have to hunger and thirst for righteousness, which is to hunger and thirst for Christ. Ibig sabihin mga kapatid, dapat tayo maging gutom at uhaw sa katwiran. Yun ay maging gutom at uhaw kay Kristo. And blessed are you. At pinagpala ikaw, pinagpala ka. You are persecuted because of righteousness. Kung ikaw ay inuusig dahil sa katwiran. Amen. Let me conclude with this. So ako yung magbibigay ng conclusion sa magitan nito. Brother Lee said, there are Sabi ni 4 kapatid kinds Lee, of people. May 4 na uring tao. The first kind, Ang una, materialistic people. yung mga materialistikong tao. Second kind, Ikalawa, moral people. yung mga moral na tao. Third kind, Ikatlong uri, religious people. mga reliyosong tao. Fourth kind, Kaapat, spiritual people. mga spiritual na tao. Which kind do you think the Lord wants? Anong tao, ano sa tingin nyo ang gusto ng Panginoon dito? Do you think the Lord wants the materialistic people? Sa tingin nyo, gusto ng gusto ng Panginoon ang materyosong tao? Always storing up treasures for themselves? Lagi nag-iipon ng mga kayamanan para sa kanilang sarili? Serving God in their mouth, but actually serving mammon in their heart? Naglilingkod sa Diyos sa kanilang bibig, ngunit sa katunayan naglilingkod sa mamon sa kanilang puso. Do you think the Lord wants the moral people? Sa tingin nyo ba gusto ng Panginoon ang moral na tao? The standard in the New Testament is higher. Ang pamantayan sa bagong tipan ay mas mataas. It's not that you should not kill. You cannot even hate. Hindi ka pwedeng pumatay, hindi ka pwedeng mamuhi. It's not just you should not commit adultery. You cannot even lust. Hindi ka lang pwedeng mangalonya, kundi dapat hindi ka magpakita ng pita. So the Lord does not want moral people. So hindi gusto ng Panginoon ang moral na tao. Does the Lord want the religious ones? Gusto ba ng Panginoon ng mga reliyosong isa? Neither. Hindi rin. The Lord wants the spiritual one? Gusto ng Panginoon mga espiritual na isa? Actually, neither. Hindi rin. What the Lord wants is the fifth kind. Ang gusto ng Panginoon, yung ikalamang uri. Those who seek Him first. Yung mga yaong naghahanap muna sa Kanya. Okay, maybe I'll end with these 2 portions of the word, which I find it 3 portions, just very simple, and I'll end. So tatapusin ko sa magitan ng 3 bahagi ng salita. I never Simple lang noticed to. this verse until this morning. Hindi ko pa ito napansin, ngayong umaga lang. The first one is in Mark chapter 1, verses 36 to 38. Yung una ay sa Mark chapter 1, verses 36 to 38. Verse 35 speaks about the Lord praying the whole night. Sa verse 35, binanggit doon ang Panginoon ay nananalangin ng buong gabi. That's the message we had on prayer. Yun ang mensahe na nataglay natin mula sa panalangin. Then verse 36 says, Peter and others were looking for him. At sa versikulo 36, si Pedro at ang iba pa'y naghahanap sa kanya. Verse 37, they told the Lord, all are seeking you. Sa verse 7, sinabi nila sa Panginoon, lahat naghahanap sa iyo. You know what verse 38 says? At alam niyo ba ano sinabi sa verse 38? 37 says, all are seeking you. Sabi sa verse 7, lahat naghahanap sa iyo. Verse 38, the Lord said, let's go elsewhere. At sabi sa verse 38, magtungo tayo sa ibang lugar. Ng Everyone Panginoon. is seeking you. Let's go somewhere else. Lahat ay naghahanap sa iyo, pero sabi ng Panginoon, magtungo tayo sa ibang lugar. It's so strange. Di ba katakataka to? Everyone is seeking him, yet he does not care for them. Ang lahat ay naghahanap sa kanya, pero hindi siya talaga nag-aaruga sa kanila. I was thinking this is related to the last message yesterday. Ay ito ay may kilalaman sa huling mensahe kahapon. This is the crowd. Iyon ay ang crowd, ang karamihan ng But the mga Lord tao. wants the seeking ones who would find that constricted way. Pero gusto ng Panginoon hanapin ang mga naghahanap na isa na dadaan doon sa makipot na daanan. Few are those who find it. Kokonti lamang nakakahanap nito. How can you find it? You have to seek for it. Paano mo hahanapin? Paano mo matatagpuan? Dapat hanapin mo. The second portion is Ikalawang in punto. Mark chapter 3, verses 32 to 35. Mark chapter 3 verses 32 to 35. It says there was a crowd outside, So sabi doon, may kalipunan sa labas. and they told the Lord, your mother, your brother, your sister is seeking you. Sinabi nila sa Panginoon, ang nanay mo, ang kapatid mong babae, ang kapatid mong lalaki, hinahanap ka. And the Lord said, who is my mother? Who is sina- my brother? Who is my sister? Sinabi ng Panginoon, sino ang aking ina? Sino ang aking kapatid na babae? Sino ang aking kapatid na lalaki? Only those who do the will of God. Tangi lamang mga yaong na gumagawa ng kalooban ng Diyos. So are you seeking Him?
Hinahanap mo ba siya? Are you seeking to do His will? Hinahanap mo ba na gawin ang kanyang kalooban? That's the next message. Yun ang susunod na mensahe. And the last point is At in ang huling John punto, chapter 20. Nasa Juan, Kapitulo 20. You know the story when the Lord resurrected? Alam niyo ang kwento na ang Panginoon na buhay na maguli. Mary the Magdalene went to the tomb. Si Maria Magdalena ay tungo sa libingan. She knew the Lord resurrected. Alam niya na ang Panginoon ay nabuhay na maguli. The disciples came, they knew the Lord resurrected, they went home. Dumating ang mga disipulo, nalaman nila na nabuhay na maguli ang Panginoon, umuwi na sila. But Mary remained there. Pero si Maria nanatili doon. And the Lord was forced to appear to her. At ang Panginoon ay napilitang magpakita sa kanya. What did the Lord say in John 20:15? Ano ang sinabi ng Panginoon sa John 20:15? Woman, Babae, why are you weeping? bakit ka umiiyak? Whom are you seeking? Sino ang iyong hinahanap? Brothers and sisters, Mga kapatid, what are you seeking? ano ang hinahanap nyo? Whom are you seeking? Sino ang hinahanap nyo? Many times in the FAC, you're seeking for someone, your batchmate. Maraming pagkakataon sa FAC, meron kayong ibang hinahanap yung mga batchmate nyo. You're seeking for your teammate in the MAT. Hinahanap nyo yung mga katim nyo sa MAT. Are you seeking the Lord? Are you Na- seeking your teammate? Hinahanap nyo ba ang Panginoon o hinahanap nyo ang teammate nyo? Seek first His kingdom and His righteousness. Hanapin muna natin ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran.